Mga kaibigan, sa ikatlong episode ng ating video ay pagpapatuloy po natin na i-analyze yung mga napag-usapan po namin. At ngayon ay makikita pa rin natin kung paano ang nagiging takbo ng aming pagtatalakayan, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video, mga kaibigan. Makasabat muna, kapatid na Silva, ito tema namin. Ang tema kasi namin, patutunayan niya, kasi tinutulan niya na si Kristo hindi daw pwede maging founder. Parang inaagaw niya yung titulo kay Kristo. Gusto niya yata siya yung founder Ngayon, ang topic na gusto... Sa puntong ito, mga kaibigan, ay pambabastos pa rin ang lumalabas sa bibig ng batang ito, mga kaibigan. Ano ang sinabi niya, mga kaibigan? Para daw gusto kong agawan ang Kristo, mga kaibigan. Kaya napakabastos na bata ito, mga kaibigan. Wala naman akong gustong agawan. Bakit ganun ang mga lumalabas sa bibig ng batang ito, mga kaibigan? Tuloy po natin ang video. Patutunayan niya na si Kristo ay hindi founder at hindi pwedeng maging founder sa isang iglesia o samahan. Sige, Tatang, kinokol ko yung tema mo. Magsimula na tayo, Tatang, kahit hanggang alas 12 tayo dito ng gabi. Okay, hanggang alas 12 hindi pagyayabang ito. Hindi pagyayabang ito, Tatang, dahil nasa Biblia yung sinasabi ko. At hindi kita binabastos, Tatang. Sinusunod ko lang yung sinasabi sa Biblia. 44 ng awit. Hindi dapat iginagalang yung sumusunod sa kabulaanan at isa na ho kayo doon. Para makapag-reconcile tayo sa kabastusan mo, huwag mo lang uulitin, ha? Mapapatawad kita. Mga kaibigan, sinabihan ko na siya na mapapatawad ko siya. Huwag lang siyang uulit sa pambabastos, mga kaibigan. Yan po ang katotohanan. Ngayon, hindi pa rin po nasunod yun. Nagtutuloy-tuloy pa rin ang kanyang kabastusan. Panoorin po natin ang video. Ano ba yung kabastos naman yun Hello. Ano ba yung Dajon, ano ba yung kabastusan na sinabi ni Jared sa'yo? Hello, Dajon, ano ba yung kabastusan na sinasabi ni Jared sa'yo? Kaya, sa kanan mo, reviewin mo na lang yung video pagka-upload nito, kaibigan. Di, ngayon. Kapatid na Esel, huwag pabura na itong video Huwag pabura ng video kapatid na Esel. Para meron tayong records. Mga kababayan at mga kaibigan, nakita ninyo itong batang ito. Huwag daw pabubura yung video. Ang akala niya nakakabuti sa kanya. Ang akala naman niya nakakabuti kay SLTV. Sa totoo lang, mga kababayan, kahiya-hiya sila na mapapanood ito ng habang panahon, mga kaibigan. Ako ang makikinabang sa video na ito, mga kaibigan, sapagkat isi-save ko ito, ire-record ko ito upang magamit ito na pagbabasihan sa mga susunod na araw, pagbabasihan ng mga mangangaral at mga nag-aaral ng mga salita ng Diyos, mga kaibigan. Katotohanan, mahalaga sa akin ang video na ito. Kahit burahin pa nila, may record na po akong naka-file. Ngayon, mga kaibigan, yung sinasabi ni Jared, hindi po totoo na ikabubuti nila ang tatago o pagtatabi ng video na ito, mga kababayan, sapagkat hanggang sa puntong ito isinisigaw ko na ang batang yan ay isang bastos na nilalang. Tandaan po ninyo, mga kaibigan, ang mga lumalabas sa bibig ng bata na yan ay kinasusuklaman yan ng Panginoong Diyos na tunay, mga kaibigan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, na ang mga salitang lumalabas sa bibig ng batang iyan ay kinasusuklaman ng Panginoong Diyos na buhay. Nakasulat iyan sa Kawikaan 8 versikulo 13. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. Ngayon, ang tema, Tatang, kakasapo ba kayo sa tema natin? So payag ka, kapatid na Dajon, para mag-upisa na, huwag yung payag ka. Okay, papayag ako. Wala naman akong aatrasan kahit sino sa inyo. Ang sinasabi ko, para maging maayos ang ating pag-uusap at talakayan, kaibigan, ay walang bastusan, sabi ko. Payag ka.
Sige, kapatid. Ano? Ayan. Yan ang sinasabi ko kanina pa eh. Walang bastusan payag ako para maging maayos lang ang ating talakayan. Sige po. Sige po, tatang ganito ha. Mga kababayan at mga kaibigan, maliwanag po ang aking request mga kaibigan na walang bastusan upang maging maayos ang aming talakayan. Ayan po mga kaibigan, ang liwanag po ang aking request at sumagot naman po siya mga kaibigan. Subalit, nagpatuloy pa rin po ang kabastusan. Pagkatapos si Esel naman ay ganun pa rin ang kanyang naging attitude naman mga kaibigan. Maoobserbahan po ninyo pag papatuloy po natin ng ating panonood ng video na ito. Ituloy po natin mga kaibigan. Naman natin, wait lang, wag muna kayo magsalita mga kapatid. Ante, kasi nanonood rin yung mga taga-subaybay ko sa TikTok. Siguro mga nasa 100 plus sila nanonood ngayon, nakasubaybay dahil ipinabroadcast ko rin sa kapatid na si Dito. Ang tema natin, nakakasahan ni Tatang, so siyang magpapaliwanag. Patutunayan niya na si Kristo ay hindi pwedeng maging founder. Ano kapatid na Esel? Hindi pwedeng maging founder o puno sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Ayan, tutol ako dyan, Tatang. Sige, kasi na tayo para madalian na lang dahil mayroong namimiss ako eh. Sige, Ano kapatid na dyan, payag ka doon sa... Mali po yun. Brother Esel, may ano ka ba dyan? Mayroon ka bang ballpen? At papel? Yes, kasi Tatang, pumasin mo kayo kasi kanina pa ako naghihintay sa inyo eh para makalaban kayo ng diskusyon eh. Parang umiiwas-ukas kayo nung umiiwas kanina pa. Oo nga, eto sabi mo, yung inilabas mong tema na pag-uusapan natin, unfair. Why unfair? Can you explain it biblically? Unfair in the sense that hindi nakasulat. So, therefore, hindi pala nakasulat sa Biblia na si Kristo ay may pagkasaserdoteng hindi mapapalitan. Ayan na naman po mga kaibigan. Gumamit na naman po siya ng verse sa Bible ng pagkasaserdote daw ng Panginoong Jesus. Binanggit po niya yan. Pinapasulat ko lang po yung topic namin. Gumamit na naman po siya ng mga words na hindi naman angkop doon sa aming pinag-uusapan mga kaibigan. Lumabas na naman ang kagaguhan ng batang ito kaibigan. Hindi na lang kabastusan, kagaguhan na po itong ginagawa niya mga kaibigan. Biblical daw. Nakita mo? Magagamit siya pagkatapos ibabato niya sa akin para sasagot niya ako. Ay kagaguhan niya mga kaibigan, kagaguhan ng bata na yan mga kaibigan. Kahit i-analyze ninyo ang video mga kaibigan. Tuloy natin ang video. Natanggap niyo ba yun? Kagaguhan mo. Ito naman kapatid na Esel ayaw sumagot. Ngayon, kung mabasa ko ba sa Biblia Sasagutin ko. na si Kristo Sasagutin ko. minumura niyo ko Tatang eh. Kung bakit sila Minumura niyo ko Tatang, nangibit kayo. Gumamit ka ng Biblia, ipinapasutal lang yung topic, naggamit ka ng Biblia, ano yun? Di sabi ko, di kagaguhan mo. Ayan po mga kaibigan, nasagot ko pala siya ng kagaguhan niya mga kaibigan. Ito po ang patunay ko mga kaibigan, nagago na yung bata na yan ay bastos pa. Sapagkat gumamit siya ng talata na ang Panginoong Hesukristo ang pagkasaserdote daw ay hindi daw mapapalitan. Wala naman pong relasyon dun sa aming topic. Nakita nyo mga kaibigan, kundi ba kagaguhan yan. Ulit-ulitin po natin panuorin ng video na yan mga kaibigan at mauunawaan ninyo nakagaguhan ang ginagawa nitong batang ito. Bastos na nga siya, gumagawa pa siya ng kagaguhan niya mga kaibigan. Tuloy natin ang video. Pinapasulat ko yung topic nang sa ganun hindi maging unfair. Sige ito. Maliwanag Tatang, hindi ko kayo sisigawan dahil para kumasan lang kayo. Bababa po ako mga kapatid. Ikaw, ay, Dami naman alibay eh. Kung kakasa ka na.
Hindi naman, wala nang blackboard si... Kapatid na SL. Nanonood ba dito sila Wendell Talibong? Oo. Ulitin mo. Hindi sige, Wendell Talibong. Kasilba, no? Hindi sa alibay. Kasi, sige. sinimulan na niya ng kabastusan. Kaya ako, nag-react na ako. Kaya hindi Ano sa ba alibay, kundi gusto ko malagay sa kayusan. Ano ba ulitin mo yung ano? topic? Ulitin mo Ano yung ba topic. kasi yung ano? Isusulat ko. Sige, ulitin mo sige, yung ang topic, tema. isusulat ko. Ang tema, kapatid na SL, pasensya na kayo dahil ang daming alibay ni kapatid na ni Dajon eh. Sabihin mo na. Ito tema, patutunayan, pasulat tatang, patutunayan ni kapatid na Dajon ng Church of God Born Again Christian na si Kristo ay hindi pwedeng maging founder gaya ng sinabi niya kanina na tinutulan niya sa akin sa Iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Ayon sa Biblia. Ayan ang topic. Kasahan nyo na tata para magkaroon tayo ng formal discussion ngayon kasi ang tagal kanina ka pa alibay, alauna tayo nagsimula, alas 2:59 eh. Ang haba nun baka nakalimutan na yun. Available lang ako hanggang 4 siguro mga kapatid. Naalala pa ba niya yung topic? Sino? Mahaba Sino? Ito ang sinulat ko, patutunayan ni Dajon na hindi pwedeng founder ng iglesia si Jesus Christ. Yan ang patutunayan ko, di po ba? Oo, sige. Ito Sige tatay, sasaan nyo na tatay para ano na. Huwag kang palabasin mo muna yung utot mo, baka nauutot ka. Yung utot hindi nalalabas sa bunganga yun. Lumalabas sa uwit yun. Kaibigan, sino ang affirmative dito? Ikaw, kaya patutunayan mo eh. Tingnan mo na naman, kaibigan. Katangahan mo sinabi mong affirmative ako. Bakit katangahan mo? Nakalagay, patutunayan mo eh. Alam ka naman yung tema mo, ako magpapatunay, ilalabas mo, naanib na rin ako sa'yo. Tandaan mo, wala yan, walang laman yan. Bakit ka mo? Eto, sa kanyang founder daw niya ay si Jesus Christ. So, dapat siya ang affirmative at ako ang negative. Nakalagay, patutunayan ni Dajon eh. Di naman ako si Dajon eh. Magpalit muna tayo ng pangalan. Pa-register natin sa Security and State Commission. Mga kaibigan at mga kababayan, isa na naman pong napatunayan natin ang kabubuhan naman nitong batang ito mga kaibigan. Sapagkat ang titindigan niya ay ang Panginoong Jesucristo ang nagtayo ng kanilang iglesia. Sapagkat inaangkin niya na ang Panginoong Jesucristo ay ang kanilang founder. Mga kaibigan, nung tinanong ko siya kung sinong affirmative, ako daw ang affirmative. Nakita po natin mga kaibigan, bobo na ang batang ito. Dapat siya ang affirmative at ako ang negative dahil ako ang kumukontra. Yan po mga kaibigan tawa ng tawa itong mayabang na bata na ito, itong bastos na bata at kagaguhan nitong batang ito. Pinapairal niya rito, akala niya kaya niya nang bulahin ang mga tao rito mga kaibigan. Tandaan po natin, yung stand niya ay hindi niya maipipilit na ako ang affirmative dahil naipaliwanag ko sa kanilang tatlo na siya ang dapat na affirmative sapagkat siya ang umaangkin na founder nila ang Jesus Christ mga kaibigan. Yan po, i-analyze po ninyo ang video na yan mga kaibigan. Kapag tumama ako, tiyak yun, siya ang maging affirmative. Kung ayon sa inyo mga kababayan na mali ako, dapat ako ang naging affirmative mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Ito, sagot ko, kaibigan. Naiinit na tuloy si kapatid na Ethel eh. Panay alibay mo kayo eh. Ikaw na lang magsalita muna. Sige, Edan. Magandang araw. Kapatid na Ethel, simulan na natin itong time para magsimula na tayo kasi para hindi na makatakas ito si Tatang. Ano bang time? 15 minutes ba ang papapaliwanan? Hindi pa yung magsalita na. Kasundan natin sinong affirmative at saka negative. Ako na, patutunayan ko na si Kristo.
Hindi ikaw. O sige. Si affirmative, si Jared. Ikaw ang negative, Dajon. Very good, di ba? Naniwala na kayo na mali yung ginagawa niya. Gagawin niya akong affirmative samantalang siya ang titigil para Kaya, eto. si Kristo ang Kapatid na Ethel. Kapatid na Ethel. Ayan na po mga kaibigan, napatunayan ko na po na tama ko na siya ang dapat maging affirmative. Tawa ng tawa ang batang ito mga kaibigan. Akala niya nakakabuti sa kanya. Sa totoo lang po, kayabangan na lang niya yung katatawa ng kakatawa na yan. Ngayon, pansinin po ninyo mga kaibigan, habang buhay po yan, magiging ganyan na ang ugali ng tao na yan mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. Kaya nga ang nakalagay, patutunayan niya naman si Dajon eh. Nagaling-galingan pa dyan. Affirmative ka, sige, go. I-clear mo lang kapatid na Dajon kasi hindi ko talaga maunawaan eh. Ano ba? Basta. Hello Kaiser. Pumapayag ako, mga kaibigan. Pumapayag ako. Ang kaso nga lang, tingnan mo naman, ang katangahan niya, gagawin niya akong affirmative. Mga kaibigan, pansinin po natin ang tatlong iyan. Magkakakampi na po sila, naghahalakhakan. Akala po nila natalo na nila ako. Mga kaibigan, tandaan po natin, ang kanilang mga ginagawa kaibigan, hindi nila napapansin, nakahiya-hiya na sila, tatlo pa sila. Mga kaibigan, yung ginagawa po nila na yan, kahit babalik pa kami at uulitin pa namin mag-usap-usap, sila ang nakakahiya mga kababayan. Tuloy po natin ang video. Dajon na si Kristo ay nagtayo ng iglesia? Ha? Tutol ka ba? Hindi naman nagtayo. Hindi nga nagtayo, kaibigan. Ang kaso nga lang, topic namin yun eh. Hayaan mo kaming magsarbuhan. Sa puntong ito mga kababayan at mga kaibigan, ay lumabas na rin ang kabobohan ni SLTV. Bakit ko nasabi yun mga kaibigan? Siya na ang nagtatanong tungkol sa aming topic mga kaibigan. Kaya tinanggihan ko po na sagutin siya. Ang isinagot ko po sa kanya ay topic namin yan, sabi ko. Bakit siya ang nakikialam? Nakita nyo ang moderator. Ang moderator namin, siya na ang nanghihimasok sa topic namin. Kaya napaka-unfair nitong SL na ito. Inilabas niya ang kanyang kabobohan mga kababayan. Ituloy po natin ang video. Oh, so Sige kapatid na Ethel. Kapatid na Esel, para wala nang maraming alibay, simulan na natin. sige. Sige. Ito ay patutunayan ni kapatid na Jared na si Kristo ay nagtayo ng iglesia. Pero si kapatid na Dajon naman ay patutunayan niya na hindi. Ganun ba? Tutol siya. Tutol. Tutol siya doon. Sige, kapatid na Dajon, kapatid na Esel, kapatid na Silva. Sige, simulan na natin para di masayang yung oras. Sige. Tsaka Brad Esel, masyado mahaba yata yung 15 minutes. Siguro 10 minutes lang yung tindig na 5 minutes. 5 minutes lang, kaibigan. 5 minutes lang. 5 minutes. Sige, mga kapatid. 10 minutes. Okay. Mga kapatid, magandang araw. Okay na ba bro? Okay, ganda. 10 minutes. Tapos 5 minutes. 5 minutes lang. 5 minutes. Masyadong mahaba po yung 10 minutes. Dajon, 5 minutes tindig o pati tanungan 5 minutes? 5 minutes tanungan, 5 minutes tindig. Lang ang tanungan. Sige, 5 minutes lang. 5 minutes and then 5 minutes sige. tanungan. Okay, sige. 2 minutes lang. Nakakabitin naman yan. Tanong pagtatay. Okay, kapatid na. Nakakabitin. Ikaw yung Sige, una. Sige, kapatid. Ako na bahala. Alin na natin. Affirmative. Ang mauna, affirmative. Sige. Sige, ako na Magandang araw sa inyo. Okay na ba, kapatid na Esel? Sana pumagit na ho kayo, kapatid na Esel bilang moderator. At pamute kapag merong sumasapaw, lalo na pag categorical yung tanong, hindi masagot.
at ayaw sagutin, pakimute na lang ho para sa ikaayos, kapatid Nesel, dahil nanonood rin po yung mga taga-subaybay namin O sige, magandang araw, magandang hapon mga kapatid. At ako nga po pala si kapatid na Jared Almasora, representado de los pregadores ensensado y Iglesia de Dios si Cristo Jesus, la Biblia. Ngayon, ang patutunayan natin, tutol kasi si Tatang dito kanina pa nagsesegue na hindi daw si Kristo ang founder ng iglesyang nasa Biblia. Unang-una, sino ba nagtayo ng iglesyang nasa Biblia? Yan ang tanong ko siyo, Tatang Malamang ito maiipit ka dito. 16:18 ng Mateo. O ikay Pedro, si Kristo nagsasalita. At ang nag-utos kay Kristo nito, 12:49 ng 1 ang Ama. Kinasangkapan si Kristong magtayo ng iglesia. Therefore, ang originally nagtayo ng iglesia ang Ama sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus Tuloy natin ang talata. At sa ibabaw ng batong ito, upon this rock, in English, I will build my church. Aba, si Kristo pala nagtayo ng iglesia at inutos sa kanya yun ng Diyos, kaya iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya, anong patunay na si Kristo yung pangulo nung katawang sa Diyos o sa iglesia ng Diyos na ipinaytayo ng Diyos sa pamamagitan ng Ama o sa pamamagitan ni Kristo? Masahin natin ang 1:18 ng Kolosas. Familiar na ito kay Tatang na sinasabi niya katangahan daw. Malalaman nyo, kawawa kayo kung sino tanga dito sa atin. 1:18 ng Kolosas, at siyang ulo ng katawan. Sinong ulo? Si Kristo. Ano yung katawan? Aba, yung iglesia ng Diyos. Tatawagin sa pangalan ng Diyos, hindi sa pangalan ng born again Christian. 43:7 ng Isaias, bawat tinatawag sa aking pangalan, hindi sa pangalan ng born again, ay yung aking nilikha, sa aking kalwalhatian, yung aking inanyuan, yung aking ginawa. Therefore, lahat ng ginawa ng Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos, hindi sa pangalan ng miyembro. Miyembro yun born again ba't mo naman tatawagin born again Church of God? Kung di ka ba naman kagaguhan yan? Kagaguhan, katarantaduhang aral yan para tawagin mo sa pangalan ng miyembro. Tatawagin yun sa pangalan na nagtayo. At ang nagtayo noon, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus At si Kristo yung ginawang pangulo dun sa iglesia ng Diyos, 1:18 ng Kolosas. At yung pagkasaserdote ni Kristo at pagkapangulo, 7:24 ng Hebreo, basahin natin. Kakontra ka na ni Pablo. Tatang Dajun, kakontra ka na ni Pablo, kakontra ka na ng Diyos, kakontra ka na ng mga apostol. Saan ka nalalagay niyan, Tatang? Saan ka na pupunta niyan? Baka magtibuloy ka na. Ang dami mo ng kinontrang apostol tatlo Sino pa? Sino pa kukontrahin mo, Tatang? Kaya umiiwas Kasi hindi naman ako makakalaban niya Ang makakalaban niya, yung mga apostol at ang Diyos. Dahil Biblia ginagamit ko. Ngayon, sasabihin niya, katangahan naman kayan, kagaguhan naman kayan. Ibig sabihin pala, kagaguhan yung sinasabi ni Kristo. Alam nga naman, hindi ako mag-coach ng sitas dito. Bakit? 8:47 ng 1. Dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Talibong, baka nakikinig ka. Hinahamon rin kita habang nag-presentation ako dito, Talibong. Nandito na ako sa YouTube, Talibong. Baka nanonood ka. Ngayon, anong patunay na si Kristo yung founder? Kasi wala yung tayo Katulad nga sa 7:24 ng Hebreo, datampot siya sapagkat namamalagi magpakailanman may pagkasaserdote o pagkapangulo, pagkaapostol, pagkamaaral, pagkapastor, si Kristo na hindi mapapalitan. Ibig sabihin, kung paano yung iglesyang itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay nasa panukalang walang hanggan, 3:11 ng Efeso, ganoon rin yung namumuno doon, nasa panukalang walang hanggan rin, kaya nga walang kapalit Nagtataka ako kay Tatang, ba't tutol siya si Kristo yung pangulo ng iglesia Gusto niya yata siya yung magpangulo doon, kaya ang gusto niya, iglesia ni Dad yun kay Kristo Jesus. Wala naman sa Biblia yun Katunayan, yung pangalang iglesia niya wala na sa Biblia Pumikit siya sa mga bagay na nasusulat. 4:6 ng unang Korinto, ang sabi ni Apostol Pablo, Tatang, si Apostol Pablo, kalaban mo rin. Ang dami mo ng kalaban, Tatang. Saan ka napupunta? Saan ka natatakbo? Apostol ng kalaban mo. Hindi ako, hindi si Brother Jared na minumura mo. Ang kalaban mo, si Kristo, 16:18 ng Mateo, ang Diyos, 12:49 ng 1, si Pedro, ang dami, si Lucas, 20:28 ng Gawa, 1:18 ng Kolosas, si Pablo, ang dami mo ng kalaban. Kaya ko, kung ayon sa Biblia ayon sa Biblia usapan, sa demonyo ka,
sa demonyo yung relihiyon yung itinatag at yung pastor ninyo na pinabili lang ng suka, nagpastor na, kaya kung ano-ano pinangalan, yun mo, Church of God, born again Christian, wala naman sa Biblia yan eh. Ang nasa Biblia, kung Greek, basahin natin. Patatang. Atay na ba? O sige, sayang. Time na. Mga kaibigan, natapos na po ang kanyang 5 minuto na presentasyon ng kanyang tinitindigan, mga kaibigan. Subalit, napansin ko po na napakaraming pag-atake niya sa akin, mga kaibigan. Hindi na niya pinansin yung topic namin. Natitindigan niya na ang nagtayo ng iglesia niya ay ang Panginoong Hesukristo. Hindi na po niya tinindigan yun, mga kaibigan. Ang inasikaso po niya ay kung ano ang kanyang mga sinasabi na ang dami ko daw mga makakalaban. Paano niya mapapatunayan na makakalaban ko, kaibigan, ay hindi pa naman namin pinag-uusapan niya mga yan. Nakita niyo ang kahambugan ng taong yan, mga kaibigan. Ang mga ginagamit niyang mga pananalita, mga kaibigan, ay kinasusuklaman yan ng Diyos na tunay, mga kaibigan. Tandaan po ninyo yan, kinasusuklaman ng Diyos na tunay ang mga salitang binibitiwan ng batang iyan, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, napansin ko po, tapos na ang kanyang tindig, ngunit hindi niya natindigan na ang Panginoong Hesukristo ang nagtayo ng kanilang iglesia, mga kaibigan. Wala po siyang binabanggit na itinayo siya. Itinayo yung kanyang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. Okay. So ngayon ay tanungan na kapatid na Dajon. So tatanungin mo ngayon si kapatid na Jared in 5 minutes, ano? And then pagkatapos mong magtanong, ikaw din ang magpaliwanag. So yung tanong mo, kapatid na Dajon. Wala na yatang maitanong si Tatang. Pansinin po ninyo, mga kaibigan, napakabastos talaga ang bata na yan. Kakarinig lang po natin na sinabi niya wala na yatang may tanong si Tatang. O tingnan ninyo yan, mga kaibigan, kundi kabastusan pa rin ang ginagawa ng batang iyan hanggang sa puntong ito. Ituloy po natin ang video, mga kaibigan. Binasa mo Yung kanina, audio mo, kaibigan, ang Mateo 16:18. Ngayon, kahit na medyo sa pansin ko ay kabastusan pa rin ang ginawa mo sa iyong parte ng oras mo na objection, moderator. Objection, moderator. Magtanong siya, huwag magpaliwanag. Ng moderator natin, kabastusan ang ginawa mo, kaibigan. Kaya objection, moderator. Objection, moderator. Objection. Napakarami niyang bansag sa akin. Napakarami. Kapatid na Dajon. Objection, moderator. Objection. Magtanong ka na lang, mamaya mo na banatan. Mamaya mo na banatan. Objection, moderator. Ang objection ko, moderator, magtanong. I am under cross-examination. Moderator, I am under cross-examination. Ang karapatan niya magtanong. Mamaya ka mag-rebat sa stand mo at may oras ka namang mag-rebat. Ang karapatan mo magtanong. Sabihin nyo lang naman kung wala na kayo maitanong eh. Magtanong kayo, kapatid. Ang sinasabi ko, kaibigan, ang kanyang stand sa presentation niya ay kabastusan na kagad. Magtanong nga ho kayo, ano kung tanong ninyo? Yung tanong mo, kapatid na Dajon, yung tanong mo, mamaya mo na. Inuubos ko yung oras, kapatid eh. Magtanong ho kayo kung I am under cross-examination. Ang itanong nyo, yung sinabi ko, wala kayong karapatan na paliwanagan at pamalian yung sinasabi ko. Ang karapatan nyo, magtanong sa sinasabi ko because I am under cross kung nakakaintindi kayo ng diskusyon. Mga kaibigan, napatunayan na naman po natin na itong si Esel ay unfair. Patatanungin niya na lang kaagad ako, samantalang puro pambabastos ang ginawa ng bata na yan. Kaya naman ako nagre-react dun sa kabastusan upang sa ganun ay sawayin sana ni Esel ang mga ganung pag-atake, mga kaibigan. Presentasyon niya, ang titindigan niya ay ang pagtatayo ng Kristo sa kanyang iglesia, mga kaibigan. Hindi yung kung ano-anong pag-atake sa akin ang dapat niyang sinasabi, mga kaibigan. Ngayon, tingnan nyo ang ginagawa ng moderator, mga kaibigan. Unfair.
Ganon pa man mga kaibigan, sige, tuloy pa rin po natin ang laban. Panoorin po natin ang video. Sige, ano tanong ninyo? Marunong sa debate pa ha, hindi pa. Ngayon pa lang sumasalang ako, matututunan ko pa yan. Kaibigan, ang sinasabi ko bago tayo magsimula, walang bastusan. Bakit ka bastos? Objection, moderator, objection. Magtanong ho siya, hindi magpaliwanag. Magtanong siya dun sa sinabi ko, hindi dun sa kabastusan niya o yung kabastusan ko sa paniniwala niya. Walang kabastusan doon dahil ayon sa Biblia yun. Magtanong ka sa sinasabi ko, kapatid. Tutol po ako doon sa sinasabi niya mga kaibigan. Kabastusan ang ginagawa ng batang ito kaibigan. Kayo kung anuman ang assessment ninyo sa ginagawa niya, nasa sa inyo na yan. Ngunit sa akin na kumakalaban sa kanya mga kaibigan ay puro pambabastos ang kanyang alam. Samantalang ako ay hindi ko pa siya ginawan ng pambabastos. Hindi ko pa siya ginantihan mga kaibigan ng pambabastos. Tuloy po natin ang video. Bastos ka kaibigan dahil napakarami mong sinabing bansag sa akin. Objection, moderator. Objection, moderator. Ayaw magtanong. Wala na yatang maitatanong si Tatang dahil naiipit na. Yung unang-una, paano lang ng time. Unang-una, yung ibinansag ko sa'yo, may basihan yun ayon sa Biblia yun. Ano? Na yung kontra o start ako sa pagtatanong. Linisin natin yan. Hindi ako makakapayag na ganyan kabastos ang kausap ko. Ito ang tanong ko. Ito na yung tanong ko ha. Pansinin po ninyo mga kababayan at mga kaibigan. Etong si Esel, andyan lang nakatunganga. Ako po ay nagre-reklamo na sa pambabastos ng bata na iyan. Eto si Esel, nakita nyo, makikita ninyo at nakikita nyo dyan mga kaibigan. Nakadisplay ang mukha niya, nakatunganga lang. Dapat ang gagawin naman niya ay pipigilan niya dahil nagrereklamo ako sa pambabastos ng bata. Pinababayaan pa rin niya. Hindi pa niya masabihan na tumigil ka na kasi sa mga ganyang banat mo kasi alam naman niya nakabastusan na. Naririnig naman natin nakabastusan niya. Na inuulit-ulit ko na pambabastos na yan. Hindi pa rin niya pinipigil. Kaya itong si Esel, tinan nyo, hindi natin maintindihan kung may normal na pag-iisip itong si Esel tungkol sa pagmo-moderator mga kaibigan. Hindi moderator ang function niya dyan mga kaibigan. Isa na siyang audience. Nanunood lang. Parang tanga. O kaya tanga talaga. Yan po ang masasabi ko sa moderator na yan mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. Ito ang tanong ko, manahimik ka na, oras ko na, starts now, ha? At sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Binasa mo yan. Ang tanong nyo? Sino nga ang nagtayo? Ang nagtayo nga, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo dahil lahat ng sinasabi ni Kristo galing sa Diyos. 12:49 ng 1. Kakontra na kayo ni Apostol Juan, kapatid. Magtanong pa kayo. Ano ba? Next question. Ulitin ko, kaibigan. Sinasagot ko siya. Objection, moderator. Objection, moderator. Moderator's time, objection, moderator. Pumagit na po kayo, kapatid na Esel, ano? Kapag itinanong niya na, huwag niya nang itanong ulit dahil sinagot ko na. Ngayon, kung ayaw nyo ng sagot ko, i-rebat nyo. I-rebat nyo, may rebatan stage. Magtanong ko kayo, kapatid. Ano pang tanong nyo? Okay, second na tanong. Yung bato na binabanggit ni Kristo sa phrase na yon, sino yon? Marami kasing tinutukoy dun eh, no? Petras, Petros, pero yung batong kinasasaligan si Kristo. Maliwanag po ang sagot niya mga kaibigan at mga kababayan na si Kristo ang kinasasaligan mga kaibigan. Tandaan mo natin mga kaibigan, kung kinasasaligan ang Kristo ng Diyos, hindi siya kailangan magtayo ng kahit isa sapagkat sa kanya nakasalig ang lahat ng mga nagtatayo ng relihiyon mga kaibigan. Tandaan po natin, ang kanyang sinagot na si Kristo ang kinasasaligan, katotohanan yan na si Kristo ang kinasasaligan ng lahat ng religion mga kaibigan. Hindi siya ang nagtatayo ng religion sapagkat kung magtatayo siya ng religion at nakasalig pa sa kanya ang religion na iyon, magiging unfair din mga kaibigan.
Tandaan po ninyo yan mga kaibigan. Kaya ako sinasabi na ang Kristo ng Diyos ay hindi maaring magtayo sapagkat siya ay inilagay ng Ama na Kristo mga kaibigan. Tagapamagitan po siya mga kaibigan. Hindi siya kakampi o maglalagay ng sariling kanya sapagkat siya nga ang Kristo, siya nga ang namamagitan. Sa lahat ng religion mga kaibigan, namamagitan ang Kristo para sa Diyos mga kaibigan. Yan po ang katotohanan. Ituloy po natin ang video. Next question. Correct, si Kristo. Next question, wala po kayong karapatan ng paliwanag. Ang karapatan nyo, magtanong mo kayo. Sige, sorry. Tanong pa rin, di ba? Ano tanong ninyo, kapatid? Ito ang tanong ko. Pinasasaligan si Kristo. Sino yung bato na pagtatayuan niya? Ang kapatid ni Esel. Wala naman tayo doon sa pagtatayong bato. Sinagot ko na yung tanong niya. Ang karapatan niya, magtanong lang ng magtanong, hindi bumalik doon sa itinanong. Next question. At sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong salita yan? Ito sagot. Salita ng Diyos yan. Salita ng Diyos yan dahil lahat ng bumubuka sa bunganga ni Kristo, 12:49, pag tinutulan nyo to, sa demonyo talaga kayo. Mga kaibigan at mga kababayan, nandyan na naman po ang salitang kinasusuklaman ng Diyos na tunay mga kaibigan. Bukang bibig po niya yan. Nahahalata na po natin na ang sa demonyo ay nananalaytay sa dugo ng tao na yan mga kaibigan. Nakapasok sa puso ng tao na yan, ng bata na yan, ang espiritu ni Satanas mga kaibigan, sapagkat lumalabas sa kanyang bibig ang mga salitang kinasusuklaman ng Diyos na tunay mga kaibigan. Tandaan po ninyo yan mga kaibigan, ang mga salitang binibitiwan ng batang yan ay kinasusuklaman ng Diyos na tunay. Kaya ang masasabi ko dyan sa bata na yan mga kaibigan, nananalaytay sa kanyang dugo ang espiritu ni Satanas mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Sabi ni Kristo, 12:49. Objection, moderator. Bastos yan. Nagbabanggit sa demonyo ako. Hindi pa niya ako tinatalo. Ang kabastusan ng Jared na yan, hindi uubra sa akin. Kapatid, magtanong mo kayo. Objection, moderator. Ayaw niya magtanong. Naiipit na kasi siya dun sa sagot ko. Ngayon, ang tanong niya, kahit ang salita ay nasa 16-18 ng Mateo. Aba! Kay Kristo yun at sama. Bakit? 12:49 ng 1. Dahil lahat ng sinasabi ni Kristo, hindi sa kanyang sarili, kundi ang amang nagsugo sa kanya. Tutulan nyo yan, hindi nyo nagigiba. Next question. Yung binabanggit ni Kristo na bato kung saan itatayo, sino yon? Sino yon? Ano bang bato? Marami kasing ibig sabihin ng bato. Moderator, merong bato yung shabu, merong batong buhay, merong bato sa dagat. Anong klaseng bato, kapatid? I-clarify nyo. Wala kang may sasagot? Sumasagot ako, moderator. Ayaw niya lang ng sagot ko. Sumasagot ako. Ang sagot ko sa kanya, anong klaseng bato ba? Bato yung shabu, gaya ng inaabot ng mga nag-ano sa kanto? Batong buhay? O yung batong hollow blocks? I-clarify nyo, kapatid. Mga kaibigan, pinapaklarify niya sa akin kung anong klaseng bato daw yon. Kaibigan, maliwanag po, wala pong ibang bato doon kay Kristo. Wala pong shabu, wala pong hollow blocks, wala pong kung ano-anong mga bato, kaibigan. Sabi niya, maiipit daw niya ako. Kaso nga lang, kaibigan, wala siyang alam tungkol sa bato na binabanggit ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat
sabi niya, ang titindigan niya ay ang Panginoong Hesukristo ang nagtayo ng kanilang iglesia, mga kaibigan. Ngayon, hanggang sa puntong ito, mga kaibigan, ang batong tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi niya alam kung ano yon at kung kanino yon, mga kaibigan. Yan po ang napakayabang na tao, napakahambog na tao, mga kaibigan. Yan po ang tinutungo ng aming topic, mga kaibigan. Yan po, dyan tumututok yung aming topic sa bato na iyon. Ang bato na iyon, mga kaibigan, ay ang pagtatayuan ng Diyos. Hindi po si Kristo ang bato na yan, mga kaibigan. Maiipit po kasi dyan, kasi ang sabi niya, si Kristo daw ang magtatayo ng iglesia. Hindi po, kasi tinanong ko po siya, kanino yung salita ng galing sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo, na patunayan po na galing sa Ama. Ang ibig sabihin po niyan, or therefore, dahil galing sa Ama, ang salita na yon ay hindi si Kristo ang magtatayo, kaibigan. Mayroong bato na binabanggit ni Kristo sa kanyang bibig mismo, na sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, na yang mga salitang yan, mga kaibigan, ay galing sa Diyos Ama, mga kaibigan. Ang ginagawa ni Kristo sa tagpong iyan, mga kaibigan, ay mayroon siyang bato nasa kanyang, malapit sa kanya, kaya niya binabanggit sa batong ito. Yan po ang aking tinatanong, mga kaibigan. Hindi po yung iglesia ni Jared yang bato na yan, mga kaibigan. Tandaan po ninyo, sa bandang dulo nitong diskusyon na ito, patutunayan ko po sa inyo kung alin o sino yung bato na iyan, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Sumasagot ako. Huwag niyo sabihin hindi ako sumasagot. Kahit magtanong ka, hanggang ilang oras tayo dito, kapatid. Sige, next question. Ang founder nyo, kamo, ay si Jesus Christ. Sino ang leader dyan sa grupo ninyo? Ang leader namin, si Kristo. Bakit? 7:24 ng Hebreo, sabi ni Pablo, baka tutulan nyo ito, baka mataga kayo ni Pablo, kapatid. 7:24 ng Hebreo, siya may sumasagot ako, kapatid. Sumasagot ako. Mamaya, objection, moderator, objection. Sumasagot ako. Ayaw niya ako kasagutin. Ang sagot ko, ang leader namin, o yung saserdote na hindi mapapalitan, 7:24 ng Hebreo, si Kristo. Tinututulan niya yan, kapatid. Next question. Tapos na. Tapos na ba? Mga kababayan at mga kaibigan, ang batang ito ay inaangkin niyang si Kristo daw ang kanilang ulo. Si Kristo daw ang kanilang leader. Mga kaibigan, kapag pinaniwalaan po natin yan, maililigaw po tayo, mga kaibigan, sapagkat wala pong mayabang na akay-akay ng ating Panginoong Hesukristo. Wala pong hambog na alagad ng ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan. Yang style ng batang iyan, mga kaibigan, ay hindi kay Kristo. Maliwanag po yan. Nakikita po sa kanyang pananalita, mga kaibigan. Nandito po tayo ngayon, mga kaibigan, upang suriin natin ang espiritu na nananalaytay sa kaisipan at puso ng tao na yan, mga kaibigan. Nakasulat po sa unang Juan na suriin ang bawat espiritu, mga kaibigan. Ang batang iyan, mga kaibigan, ang espiritong nananalaytay sa puso at isipan na lumalabas sa kanyang bibig, mga kaibigan, ay hindi sa Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ay napakayabang na tao. Tandaan po natin na ang pagyayabang ng bata na yan, mga kaibigan, ay hindi galing sa Diyos. Yan po ay isang katotohanan, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Kapatid na Dajon, ikaw na ang magpaliwanag. Bibigyan ka ng 5 minutes para magpaliwanag. Tutulan mo yung sinabi ni kapatid na Jared. So, hello, ang oras kanya sa iyo na. Bro Isel, sandali lang. Sige. Si
Jared. Hindi, pagbigyan mo na lang yan si Jared, si Dajon, na iwasan mo na yung pagsasalita na sa demonyo, kasi medyo sasaktan masyadong balat sibuyas. Mga kaibigan, pansinin po natin itong Larry Silva na taga MCGI, mga kaibigan. Nakikisawsaw po sa aming debate, mga kaibigan. Hindi naman po siya kasali dyan, mga kaibigan. Hindi rin naman po siya makakapag-moderate sapagkat hindi naman inilagay dyan para mag-moderate, kaibigan. Ano ang purpose ng taong yan sa debate na ito, mga kaibigan? Ganon pa man, mga kaibigan, hindi na lang natin papatulan. Ayan ang mga asal nila siguro. Yan ang mga pangit na asal ng mga taga-MCGI. Inuulit ko po. Tandaan po ninyo, sa uulitin, Mr. Larry Silva, huwag ka pong ganon. Huwag kang nakikisawsaw sapagkat kabastusan yan, kaibigan. Wala kang role sa topic na ito. Wala kang role sa debating ito o talakayan na ito, kaibigang Larry Silva, ha? Tandaan mo yan, Larry Silva. Kabastusan ang ginagawa mo, kaibigan. Ito naman si Esel, na isang bastos din, pumapayag naman sa pagsali mo, kaibigan. Hindi makakabuti yan sa mga talakayang ganito, mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. Kapatid na Dajon, oras mo na, so tutulan mo yung sinabi ni kapatid na Jared at pati rin yung kanyang pananalita. Pwede mo nang tutulan kasi sa'yo na ang oras. Go ahead. Ito na, kaibigan. Gagamitin ko pa, oras ko gagamitin ko po tong Mateo 16:18. Basahin ko lang po, Sige. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Si Apostol Pedro yan. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Mayroon siyang bato na hindi si Apostol Pedro. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ito po, ang bato na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo ay ang kanyang pagpapahayagan ng tamang pangalan at tamang bautismo. Yan pong dalawa na yan ay magka-partner. Yung tamang pangalan ng iglesia at tamang bautismo, yan po ay parang kung baga sapatos, magka-partner left and right. Hindi pwedeng maghiwalay. Yan po yung bato. Ito na po yung Church of God Born Again Christians. Kasi dyan po inilahat o inihayag ng Panginoong Diyos ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan, mga kaibigan. Yan din po, talata na iyan na ang bato na pagtatayuan. Hindi po ang Panginoong Jesucristo ang nagtayo. Ang bato na pagtatayuan, ihahayag niya sa isang laman, sa isang tao, sa isang anak ng tao, ihahayag niya yang bagay na mahalaga sa kaligtasan. Yan po yung tamang pangalan ng iglesia at tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Ito na nga po ang sinasabi ko, dahil magkapartner yan na inihayag sa akin yung bagay na iyan. So ngayon, hindi niya kanina natukoy yung bato na kay Kristo. Kahit sa iglesia, di ko pa narinig na natukoy nila yung bato na kay Kristo na pagtatayuan. Ako na po, nandito na po ako, sinasabi ko na ang bato na iyan ay itong Church of God Born Again Christians na pinaglagyan ng Diyos ng tamang bautismo tungo sa kaligtasan, tungo sa buhay na walang hanggan. Yan po, ang mga ibang talata na binanggit niya, hindi ko na po papasukin para hindi lumawig. Ngayon, yan po nabanggit ko na po yung binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo. At sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino po ang nagtatayo? Ang Ama.
Hindi si Kristo ang magtatayo, ang Ama ang magtatayo dahil sinabi niya nanggaling sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo, pero ang mga salitang yun ay galing sa Ama, mga kaibigan. Dahil galing sa Ama, sino ang magtatayo? Ang Ama. Kanino? Hindi kay Kristo, dahil binanggit din niya na si Kristo ang pinagsasaligan. Ngayon, yung bato ngayon, doon itatayo. Dahil ang salitang nanggagaling sa bibig ng Panginoon Jesucristo ay salita ng Ama, Diyos Ama. Mga kaibigan, ha? Ngayon, hindi niya nasagot kung ano, kanino yung bato na yon. Marami daw klaseng bato. Ako, binabanggit ko na ngayon sa inyo, ang batong iyon ay itong Church of God Born Again Christians, sapagkat diyan niya inihayag ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan, tungo sa kaligtasan ng bawat espiritong sumasampalataya diyan. Yan, kaya dito sa puntong ito, sasabihin ko, final, ang kanyang iglesia na sinasabing Church of God in Jesus Christ ay fake yan. Fake church yan, kasi wala daw silang group leader kundi si Kristo. Maliwanag po, mula sa Ama nagsalita ang Panginoon Jesucristo na ang mga sinalita ng Panginoon Jesucristo ang galing sa kanyang bibig ay galing sa Ama, at yung bato na tinutukoy ni Kristo ay nandito na po, ang Church of God Born Again Christians. Hanggang dito lamang po, at ibabalato pa na yung oras ko dyan. Okay, tapos na rin yung oras, ano? So, yan po yung tindig ni kapatid na Dajon. Yan po ang tindig ko, mga kaibigan, sa aming paksa na titindigan niya na si Kristo daw ang nagtatag ng kanyang iglesia. Mali po yun, mga kaibigan. Ipinaliwanag ko na po na ang Panginoong Jesucristo ay hindi magtatayo. Alam din po niya yan, kaso nga lang, mga kaibigan, mali ang kanilang pagkaunawa sa mga talata na binabanggit. Mga kaibigan, isa pang nagpapatunay na hindi tatag ni Kristo ang kanyang iglesia ay napakayabang niya, kaibigan. Tandaan po natin, ang espiritong nananalaytay mula sa puso hanggang sa isip na lumalabas sa kanyang bibig, mga kaibigan, ay hindi sa Panginoong Jesucristo, sapagkat isa siyang napakayabang magsalita, mga kaibigan. Sinabi ko na po sa inyo kanina, mga kaibigan, kinasusuklaman ng Panginoong Diyos ang mga pananalitang masasama. Kung ayaw po ninyong maniwala, nakasulat po yan sa Biblia. Nakasulat po yan sa Kawikaan Kapitulo 8 versikulo 13. Mga kababayan, ang tindig ko po na yan ay ipinapakilala ko na ng Church of God Born Again Christians ay nasa Biblia, at yan ay may kasi o kinasihan po ng Diyos siyang pangalan na yan, mga kaibigan. Ang kanyang pangalan na binabanggit na Church of God in Jesus Christ. Tandaan po natin, kaibigan, fake yan, sapagkat ang pangalan na sinasabi niya na Church of God in Jesus Christ sa English, kung Tagalogin po natin ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ayon sa aking pagkaintindi, mga kaibigan, ang phrase na yan ay hindi proper name, mga kaibigan. Ngayon, isa pang pagpapatunay ay dapat ipakita niya ang kanyang registration sa SEC. Ipakita niya na totoo ang pangalan na yan, mga kaibigan. Na kung hindi, mga kaibigan, ang binanggit niyang pangalan ay fake, or else siya po ay isang sinungaling na tao, mga kaibigan. Inahamon ko po sila
ipakita nila ang kanilang registration nang sa ganon ay hindi sila matawag na colorum. Maliwanag po, kapag hindi rehistrado sa isang bansa o dito sa bansang Pilipinas ang kanilang iglesia, yan ay tinatawag na colorum. Tandaan po ninyo yan mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Kapatid na Jared, so oras na para tanungin mo siya. 5 minutes para sumubok naman si kapatid na Dajon. Kapatid na Jared? Mic check, mic check. Rinig ba ako mga kapatid? Oo, sige. Ang tanong ko sa iyo kapatid, sinabi nyo kanina, yung batong kinasasaligan ay born again o yung Church of God born again Christian. Tinatanggap nyo po ba yun? Oo, hindi, categorical. Hindi po masasagot ng categorical yan kasi mali yung tanong mo, kaibigan. Hindi ko sinabi Objection moderator, wala siyang pakialam. Objection moderator, wala siyang pakialam kung sasabihin niyang mali ang tanong ko. Ang karapatan niya lang sumagot sa tanong ko because you are under cross-examination. Ulitin ko ang tanong. Ngayon, tinatanggap nyo ba dahil sinabi nyo kanina? Dahil sinatanong ko lang kung ano yung sinasabi nyo. Kaya pag sinabi nyo mali yung tanong ko, kayo yung unang-unang nagkakamali dahil tinatanong ko lang kung ano yung sinasabi nyo. Ito, tanong. Tinatanggap nyo ba na yung batong kinasasaligan ay yung samahan ninyo na born again o Church of God born again church? O hindi, categorical. Sagutin nyo, tata. Hindi ko po sinabi ang mga binanggit mong salita, kaibigan. Objection, moderator. Sagutin niya yung tanong ko. Yung batong kinasasaligan ba doon ay ang Church of God born again Christian? Oo o hindi? Wala akong ganon sinabi, kaibigan. Inuulit ko, wala akong ganon sinabi. Mga kaibigan, kabubuhan po ang kanyang tinatanong mga kaibigan, sapagkat wala po akong sinabi na ganong mga set of words. Ang tanong po kasi niya mga kaibigan, ang batong kinasasaligan ay ang Church of God Born Again Christians. Yan po ang kanyang tanong at pinasasagot niya ako ng categorical, yes or no. Hindi po masasagot yan sapagkat wala man akong sinabi na ang batong iyon ay yan ang kinasasaligan ng Church of God Born Again Christians. Ang sinabi ko po ay ang batong iyon ay ito na nga, hindi nakasalig. Intindihin po ninyo, ang batong iyon sabi ko ay ito na nga, ang Church of God Born Again Christians. Ang tanong naman niya, kinasasaligan. Hindi po ganun yon mga kaibigan. Kaya itong nagmamagaling, nagmamarunong, bobo rin pala. Ipinipilit niyang sagutin ko. Hindi nga maisasagot sapagkat wala naman akong sinasabing ganun mga kaibigan. Ang tanong niya, kaibigan, mali, sabi ko. Wala daw akong pakialam kung mali yung tanong. Bakit wala naman akong pakialam? Kung mali ang tanong at sinagot ko, nagiging mali tuloy ang sagot. Tama po ba ako? Intindihin po ninyo ang bagay na iyan mga kaibigan. Kapag mali ang tanong at sinagot mo, lalong mali yung sumagot. Tama po yung ganon. Ngayon mga kaibigan, ang pinagsasaligan, sinabi na niya kanina, ay ang Kristo ng Diyos. Sa Panginoong Hesukristo nakasalig lahat. Yan po ang katotohanan dyan mga kaibigan. Kaya itong si Jared, akala niya maililigaw na lang niya ako ng ganon-ganon. Hindi po mangyayari yon mga kaibigan. Kaya eto, napatunayan na naman po natin ang kabubuhan ng taong yan. Dahil sa madaldal lang siya, akala niya tama na siya. Mga kaibigan, hindi yan kinasihan ng Diyos upang magsalita ng mga ganyan. Ituloy po natin ang video. Next question. Next question. Ayaw niya sagutin dahil naiipit na siya. Ngayon, sinabi nyo, yung samahan ninyo
ay tunay na sa Diyos dahil may tamang bautismo. Tinatanggap niyo ba yun? Yes. Okay. Ngayon, yung tamang bautismo na sinasabi ni Kristo sa 28:19 ng Mateo, may nakalagay ba doon? Sila'y inyong bautismuhan sa Church of God, Born Again Christian Church. Meron po ba o wala? Mga kaibigan, sinabi po niya na maiipit na daw ako. Napakayabang po na tao. Ito po ang pansinin ninyo. Ang topic po namin ay patutunayan niyang ang Panginoong Hesukristo ang nagtayo ng kanilang iglesia. Ngayon, lumipat po siya sa topic na bautismo. Ano yon mga kaibigan? I-check na ninyo. Hindi po ako nag-react. Pinatulan ko lang yung kanyang style. Lumipat po siya sa usaping bautismo mga kaibigan. Sa totoo lang, mas malaking paksa o topic pa ang tungkol sa bautismo mga kaibigan kaysa paksa na tinatapik namin tungkol doon sa ang Panginoong Hesukristo na claim niya na ang Panginoong Hesukristo daw ang nagtayo ng kanilang iglesia. Umiwas na po siya mga kaibigan. Tandaan po natin, magpapatuloy pa po ito. Hindi ko lang po pinapansin na naliligaw na siya ng mga paksa niya mga kaibigan. Hindi natin alam kung talagang wala na siyang magagamit, wala na siyang mailulusot doon sa sinabi ko na ang kanilang iglesia ay hindi itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, habang buhay po, habang ako nabubuhay, hahanapin ko po lahat ang mga taong nagsasabing ang Panginoon Hesukristo ay nagtayo ng iglesia at tututulan ko po yan sapagkat walang itinayo na iglesia ang Kristo ng Diyos mga kaibigan, sapagkat inilagay ng Diyos na ang Kristo ay tagapamagitan ng Diyos at tao mga kaibigan. Hindi pwedeng pumabor siya sa iisang iglesia lamang kaibigan. Mediator siya mga kaibigan, tagapamagitan siya. Kaya hindi siya pwedeng magtayo ng kahit isang iglesia mga kaibigan. Yan po ang tindig ko. Ngayon lumipat na siya sa usaping bautismo. Ang batang ito na napakayabang mga kaibigan, lumipat na siya ng topic. Ganon pa man, ituloy po natin, panoorin natin ang video nang malaman natin kung ano ang kahahantungan nitong talakayan na ito. Ituloy po natin ang video mga kaibigan. Hindi angkop yung katanungan niya sa Objection, moderator. Objection. Kapatid na Esel, naiipit na, moderator. Sagutin niya yung tanong nyo, o sagutin niya yung tanong ko. Wala kayong karapatan na sabihin hindi angkop sa topic. Dahil kung sasabihin yung hindi angkop sa topic, kayo yung unang-unang hindi angkop sa topic. Dahil lumabas... Yan po mga kaibigan ang katunayan na umiwas na siya. Sinabi ko na hindi angkop sa topic sapagkat ang topic po namin ay patutunayan niya na ang kanilang iglesia ay tatag ng ating Panginoon Hesukristo. Mga kaibigan, ang tinatanong niya ay tungkol na sa bautismo. Sasagutin ko yon. Bautismo ang isasagot ko, hindi yung pagtatatag ng Kristo mga kaibigan. Tama po ba yon? Kayo na po ang magdesisyon, mag-analyze tungkol sa bagay na yan mga kaibigan. Ang batang ito na ipinipilit pa rin niya, ito naman si Esel naman, hindi niya yata alam o talagang bobo lang talaga si Esel. Kaibigan, impertinente or else irrelevant na ang kanyang mga pagtatanong dun sa aming topic mga kaibigan. Umaangal po ako, ang kaso wala namang ginagawa si Esel mga kaibigan. Irrelevant na po sa topic. Bautismo na po. Ngayon, wala daw akong karapatan. Wala daw akong karapatan. Yan ang tindig nitong si batang mayabang, batang bastos.
Nagre-react ako mga kaibigan sapagkat malayo na sa topic namin yung kanyang mga tinatanong. Wala daw akong karapatan kundi sumagot. Nakita nyo ang kabastusan kaibigan? Pag pinairal ang kabastusan, akala mo tama. Ituloy po natin ang video. Mismo sa bunganga ninyo na kayo yung may tamang bautismo, kaya ang Church of God, sabi nyo, hindi ko sabi nyo, lumabas sa bibig ninyo na yung Church of God born again Christian ay totoong sa Diyos dahil meron kayong tamang bautismo. Tanong ko sa inyo, dun ba sa sinabi ni Cristo sa 28:19 ng Mateo, may sinabi ba siya na sila'y inyong bautismuhan sa Church of God born again Christian Church? Meron ho ba o wala? Gusto mo bang yan na ang pagdebatehan natin ngayon, ha? Objection, moderator. Mapilit po siya mga kaibigan, kaya hinamon ko na siya. Kung gusto niyang yun na ang aming pagdebatehan tungkol sa bautismo. Subalit mga kaibigan, objection, moderator. Hanggang ganun na lang po siya. Mga kababayan, wala na po kami sa linya ng aming topic na pinagkasundoan. Kaya ganun pa man, ituloy pa rin po natin kasi mahalaga po ang mga bagay-bagay nito mga kaibigan. Mapapansin po ninyo, kung saan man kayo papanig, sa kanya o sa akin, wala pong problema yan mga kaibigan. Pansinin po ninyo ang tindig niya, pansinin din po ninyo ang tindig ko mga kaibigan. Ituloy lang po natin tapusin ang video at bibigyan ko ng reaksyon sapagkat ang video na ito ay magagamit ng mahabang panahon upang pag-aralan ang mga bagay-bagay na ito mga kaibigan. Ituloy po natin ang video mga kaibigan. Sagutin mo yung tanong ko, Tatang, huwag ka maipit. Huwag ka maipit, Tatang. Maluwag yata yung daan nyo, huwag kayo maipit. Napakaliwanag ng tanong ko. May sinabi ba si Kristo dahil lumabas mismo sa bunganga ninyo na kayo'y tunay na reliyon dahil meron kayong tamang formula ng bautismo? Ang tanong ko sa inyo, maliwanag, sagutin ninyo. May sinabi ba si Kristo sa 28:19 ng Mateo na bautismuhan ninyo sila sa born again Christian Churches of God na kinahani ba ninyo? Meron hubang sinabi si Kristo o wala? Ito sagot ko, sasagutin ko na mga kaibigan, ha. Wala nga nakalagay doon ang yung question ay irrelevant. Huwag kang bastos kaibigan. Irrelevant. Walang Salamat. Walang hindi masasagi yung pagdepensa mo na si Kristo ay nagtayo ng iglesia ninyo, kaibigan. Malayo. Paano kita? Okay na. Kaya nga iniiwasan ko dahil kamo, kung sasagutin ko yun, irrelevant naman dun sa topic natin. Sige. Objection, moderator. Ngayon, tinatanggap. Mga kaibigan at mga kababayan, napansin po ba ninyo ang aking sagot? Katotohanan mga kaibigan na irrelevant na po yun. Hindi na po masasagi ang aming topic. Napakalayo na po yan. Mga kaibigan, etong si SLTV ang may kakulangan dyan mga kaibigan. Hindi marunong si SL. Mga kaibigan, tandaan mo natin, etong mga pangyayaring ito, dalawa po ang nakikita ko. Itong kayabangan ng bata ay umiiral hanggang sa puntong ito. Ang kabobohan naman ni SL ay umiiral hanggang sa puntong ito mga kababayan. Ituloy po natin ang video. Yung ba na sinabi nyo na dapat magbautismo sa inyong iglesia dahil kayo may tamang formula ng bautismo? Oo, hindi. Correct. Ayun. Next na katanong. Therefore, kinakain nyo na yung sinasabi nyo na irrelevant yung tanong ko. Dahil ang tinatanong ko, yung sinabi nyo na dapat magpabautismo sa inyo. Hindi. Alam mo, tanungan. Alam mo, tuwan-tuwa ka, kaibigan. Tuwan-tuwa ka dahil sa pagkaalam mo, napakagaling mo. Di ba? Sige, tuwan-tuwa ka. Magtawa ka lang. Yeah, moderator. Sige, pagbigyan natin, moderator, kasi naiipit-ipit na eh. Hindi ko naman naalugin ito si Tatang eh. Ngayon, sinabi nyo kanina sa 12:49 ng 1, pag sinabi bang akin, at ang nag-utos nun ay Diyos. Ngayon, yung tinayo ng Diyos na iglesia, meron bang karugtong yon na born again Christian?
Kaibigan, pangalan namin yun, gusto niyang pasukin. Hindi pwede. Objection, moderator. Kasama niyo sa binanggit niya yan. Another Objection, moderator. Pagdebatihan natin yan. Okay. Objection, moderator. Hindi sumasagot na tanong. Another topic. Objection, moderator. Objection. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Mga kaibigan, pansinin po ninyo tong si Esel. Ang bobo talaga, hindi makapag-react. Wala man lang siyang masabi kahit ng mga ganong klase ng mga pagtatanong. Nag-object na ako, tinatanggihan ko na yung mga bagay-bagay. Etong si Esel na napakabobo naman, hindi man lang makapagsalita. Siya pa naman ang moderator, siya pa naman ang namamagitan sa amin. Kaya tong si Esel, kung alam man niya ang dapat niyang gawin, dapat ginagawa niya ng tama, mga kaibigan. Kaya ganun pa man, ganito pa man ang nangyari sa aming debatihan, hindi ko na rin tututulan sapagkat gagamitin nga po ito na basihan sa mga susunod na pag-aaral ng mga nakasulat sa Biblia, mga kaibigan. Tatandaan po natin, mga kaibigan, mahalaga po ito sa amin sapagkat ang mga pangyayaring ito sa isang bastos na mangangaral na si Jared ay nakaharap ko po siya. Ang video na ito, mga kababayan, ay magagamit namin upang i-correct ang mga ganyang bagay na mga encounter ko sa tagpong ito, mga kaibigan. Ganun pa man, ituloy po natin ang panunod natin ng video. Bibigyan ko pa rin ng reaksyon ang mga mapapansin ko nang sa ganon ay mayroon tayong pagbabatayan sa mga susunod na tagpo ng ating pakikipagtalakayan, mga kaibigan. Ituloy po natin panoorin ang video, mga kaibigan. Moderator. Tapos na. Tapos na yung 5 yung minutes. bitch. So yun yung sagot, yun na yung sagot ni kapatid na Dajon. Wala na tayong magagawa doon, no? Ayaw niya. May rebuttal ba tayo? So 5 minutes ulit, kapatid na okay ka pa, kapatid na Dajon? Okay lang ako. Okay, sige. 5 minutes, kapatid na Jared, para tumindig ka pa. Sige. Mga kapatid, mga kababayan, nakikita natin dito si Tatang, hindi na humakasagot sa ating tanong. Dahil lumabas na mismo sa kanyang bunganga na ang kanilang samahan ay totoo. Yung Church of God, ano pang pangalan nun? Church of God Born Again Christian. Dahil sila daw yung may tamang bautismo. Kaya ang tinatanong ko sa kanya, mga kapatid, napakalinaw sa mga nanonood sa live, kung kayo yung totoong samahan, mayroon bang sinabi sa ang ating Panginoon Jesucristo sa 28:19 ng Mateo na kayo'y magbautismo sa pangalan ng Born Again Church of God? Wala siyang maisagot eh. Mga kaibigan at mga kababayan, hindi po sa wala akong maisagot sa ginagamit niyang talata na Mateo 28:19, mga kaibigan, sapagkat ang topic na ito ay iba doon sa aming topic, mga kaibigan. Babasahin ko lamang po itong 28:19 na kanyang binabanggit, mga kaibigan. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kaibigan, instruction po yan ng ating Panginoong Jesucristo na babautismuhan sa pangalan ng Ama. Tanong, kaninong Ama po? Siya na po yan, ha? Sa pangalan ng Anak. Tanong, kaninong anak? Pangatlo, sa pangalan ng Espiritu Santo. Tanong, ano yung Espiritu Santo na yon, mga kaibigan? Nakita po natin, mga kaibigan, itong batang ito ay pumapasok siya sa mga ganyang paraan ng pakikipagdebate. Gumagamit siya ng mga talata, mga kaibigan, na napakalayo, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, antabayanan or subaybayan po ninyo ang aking mga paliwanag tungkol sa Mateo 28:19, mga kaibigan. I-upload ko rin yan sa video, mga kaibigan. Ngayon,
kung sino po ang gustong pumatol o lumaban sa debate, mas maganda po yan na pagdebatehan na ang talata na yan. Mga kaibigan, mas maganda po na bago dalhin sa reaksyon ang video, kailangan pagdebatehan na. Mga kaibigan, yan po ang hamon ko sa bata na yan, mga kaibigan. Gagawin topic ang isang verse na yan, mga kaibigan. Yung kayabangan po niya na wala daw akong may sagot, hinahamon ko naman na pagdebatehan namin yung talata na yan, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Wala kasi sa Biblia, Iglesia nila. Dahil lang nasa Biblia, sa 20:28 ng Gawang, nakalagay sa Greek interlineal o sa Greek ay Ecclesian Toteo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, tatay, ano ba sa Greek interlineal o sa Greek translation ang salitang born again? Basahin natin. Baka meron ditong nakalagay na born again. Umanib ako sa inyo. Wala naman eh. Wala naman nakalagay eh. Wala. Ibig sabihin, nagsasalita si tatang nang wala sa Biblia. Dahil lang nasa Biblia, yung tinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tatawagin sa pangalan ng Diyos, kaya Iglesia ng Diyos. At doon, mayroong tamang bautismo doon na kung paano lumubog sa tubig. Sa panahon ni Noe, ganun rin dapat tayo lulubog. Mga kaibigan, tandaan po ninyo, ang ginagamit na naman po na bautismo lubog sa tubig, yan po ay masamang bautismo, mga kaibigan. Ang bautismong lubog sa tubig, mga kaibigan, ay tungo sa kamatayan, mga kaibigan. Nakasulat po yan sa Roma. Ngayon, nakasulat sa Mateo, natutungo yan sa ikalawang kamatayan sa impyerno, mga kaibigan. Tandaan po ninyo, mga kaibigan, katotohanan po yan na ang bautismong lubog sa tubig ay tungo sa kamatayan sa impyerno. Yan po ay katotohanan nakasulat sa Biblia, mga babayan. Hinahamon ko kung sino man ang tututol sa sinabi kong ito. Nakahanda po akong makipagdebate kanino pa man sa buong daigdig, mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. Sa tubig. 3:20 hanggang 21 ng unang Pedro, na nang unang panahon ng mga Suwail ay nagpahinuod sa harapan ng Diyos noong araw ni Noe. Sa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig, na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ng bautismo. Therefore, yung kahawig ng bautismo natin ngayon, kung ano yung nangyari dun sa araw ni Noe, nilubog ng tubig. Alam nga naman, noong araw ni Noe, nagwisik-wisik lang yung Diyos, winisik-wisikan lang yung Sodoma at Gomorra. Wala sa Biblia yun. Wala sa Biblia yun. Yung tunay na kahawig ng bautismo na tinuturo sa Biblia, kung paano nilubog o kung paano nalubog yung mga tao nung araw ni Noe. Hindi winisik-wisikan. Mga kababayan at mga kaibigan, yung stand niya tungkol sa bautismo na lubog sa tubig, mga kaibigan, yan po ay masamang bautismo, mga kaibigan, sapagkat ang bautismong lubog sa tubig ay nakasulat po sa Biblia na tungo yan sa kamatayan. At sa Mateo nakasulat yan na tungo yan sa ikalawang kamatayan sa impyerno, mga kababayan. Tandaan po ninyo na kung kayo po ay nabautismohan ng bautismong lubog sa tubig, tandaan po ninyo, didiretso po kayo sa ikalawang kamatayan, mga kababayan. Ngayon, hinahamon ko po kahit sino po dyan, kahit anong klaseng reliyon pa yan, kapag nagbabautismo ng bautismong lubog sa tubig, mga kababayan, ay maipapahamak ang mga babautismuhan. Yan po ang sinasabi sa Biblia na kapag bulag ang umaakay, tiyak yun ang kanyang maaakay ay mahuhulog sa hukay, mga kaibigan. Yan po, ang bautismo po na lubog sa tubig, mahuhulog po sa hukay yan, mga kababayan. Patutunayan ko po yan sa pamamagitan po ng isang debate. Sino pa man sa inyo, lahat po kayo na gustong sumampa sa debate, magdebate po tayo, pagdebatehan po natin ang bagay na yan, mga kaibigan. Ngayon, kung mananatili na lang po kayo na abuting kayo ng kamatayan sa kaluluwa,
na hindi kayo nakatanggap ng tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan, ay tiyak yun mga kababayan, didiretso po kayo sa ikalawang kamatayan. Tandaan po ninyo yan mga kababayan. Hinihintay ko po kahit sino sa inyo, pwede natin pag-usapan ang bagay na yan. Ituloy po natin ang video mga kaibigan. Para ka naman pari niya, kapatid na Dajon eh. Kulang na lang, kumanta ka ng Diyos te salve Maria. Kulang na lang, mag-cross-cross ka na lang dyan dahil yung bautismo niya, parang bautismo rin ng mga pari eh. Yung ayon o yung bautismo sa atin sa panahong Kristiyano, kung anong nangyari o yung tunay na kahawig noon, yung pagkakalubog sa panahon ng araw ni Noe, at ikaliligtas yun. At yung tamang bautismo na yun, mayroong jurisdiction na tinuturo yun. Kaya nga yung salitang sa is a proposition o lugar kung saan dapat magbabautismo. Di ba? Ako'y kakain sa, ako'y manonood sa. Ngayon, nasa 28:19 ng Mateo, bautismoan ninyo sila sa pangalan ng Ama. At yung pangalan ng Ama, mayroon dakong pinili yun na lugar at yun ang kanyang tahanan. 12:5 ng Deuteronomio. At yung tahanan ng Diyos, hindi born again yun. Tatang, hindi born again yun. Ano ka ba talaga? Kibuloy? Parang insensado naman, alsado yung mga argumento ninyo eh. Wala kayong natutulan doon sa mga sinabi ko eh. Nag-focus lang kayo sa 16-18 ng Mateo dahil ayaw niyong tukuyin at ayaw niyong tupukin yung mga binasa kong talata dahil hindi niyo matututulan. Ngayon, ano ba yung tahanan ng Diyos na dapat tayong magbautismo? Oras po kaibigan, sa oras tumatagal. Sabi nung sa 3:15 pinangulang Timoteo, yun ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Walang nakalagay doon, bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos, born again Christian gaya ng kinahaniban nyo. Therefore, mali ang bautismo ninyo ayon sa Biblia. Kaya ang dami mo ng kalaban, tatang. Si Kristo, si Apostol Pablo, si Apostol Juan, sila Noe. Ang dami na. Paano kayo magiging sa Diyos niyan? Lahat ng apostol ay kalaban ninyo. Siguro kung nandito si Apostol Pedro, baka tinaga kayo sa tenga, tatay. I-wave na natin. Okay na? Para cross-examination. Okay. Okay, kapatid na Dajon, 5 minutes para tanungin mo siya sa kanyang sinabi. Mga kababayan at mga kaibigan, nalihis na po talaga ang aming topic mga kaibigan. Hindi na niya binalikan yung topic na ang kanilang iglesia ay itinatag ng Panginoon Jesucristo. Alam po ba ninyo kung bakit kaibigan? Hindi na niya matindigan yung aking stand kanina na ang kanilang iglesia ay hindi tinatag ng ating Panginoon Jesucristo sapagkat sinabi ko kanina na ang Panginoon Jesucristo ay mediator, tagapamagitan po siya, hindi po siya tagapagtatag mga kaibigan. Ngayon, pinapatulan ko lang po yung aming pinag-uusapan na ngayon na tungkol sa bautismo, subalit gumamit na naman po siya ng bautismong lubog sa tubig, na ang lubog sa tubig na bautismo ay tungo sa kamatayan mga kaibigan. Ang ating pagpapatuloy po sa talakayan na ito mga kaibigan ay mapapatunayan lang natin mga kaibigan na ang taong ito ay hindi guided by God. Hindi po siya kinasihan ng Diyos mga kaibigan. Magaling nga po siya mga kaibigan, pero ang nananalaytay sa kanyang puso at isipan ay hindi sa Diyos mga kaibigan. Nakasulat po sa Biblia, suriin ang bawat espiritu mga kaibigan. Ituloy po natin ang video mga kaibigan. Kapatid na Dajon, dapat sana kapatid na Dajon, ang pagtanong ay diretso na, wag nang para hindi masayang yung oras. Okay, go. Sa pangalawang tindig niya mga kaibigan ay hindi na niya dinipensahan yung pangalan nila na sila ay tatag ni Kristo. Nagpalipat-lipat na po siya ng makaraming kwento. Magtanong na po kayo kapatid, magtanong na po kayo. Ano po tanong ninyo? Ay, tatanong ba? O tatanong. Sorry. Ang iniisip ko kasi isa ko na yung magsasalita. Tatanong pala. Okay, start. Tanong. Sa dinami-dami ng komentaryo mo sa akin kaibigan, ito tanong ko. Natindigan mo ba? Natindigan mo ba sa mga haba ng mga sinalita mo na ang iglesia nyo ay tatag ni Kristo? Aba, oo.
Nasa 16-18 na mucho mo ng Mateo eh. Alam nga naman tatag mo tatang. Yan ang sagot ko. Sa marami mong sinalita, napatunayan mo na ba doon na ang iglesia ninyo ay tatag ni Kristo? Nasa Biblia nga, 16-18 ng Mateo eh. Ang nagtatag ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Eh, alam nga naman yung ama yung nasa 16-18 ng Mateo, Espiritu yun. Next question. Kaibigan, ito tanong ko ulit. Yung bato na tinutukoy ni Kristo. Objection, moderator. Objection, moderator. Wala akong binanggit na bato dun sa second stand ko. Ang itanong ni Tatang, yung inilatag ko sa second stand. Huwag siyang magtatanong dun sa first stand dahil tapos na yon. Okay. Moderator, excuse me Dito, yung mga binanggit niya ng mga talata na napakarami, nagbanggit siya doon sa bautismo na. Moderator, hindi. Magtanong mo kayo ang tanong niya, inuubos niyo oras sa kapatid eh. Sa bautismo na siya nagbabanggit, wala naman ang bautismo, yung topic na magtanong mo kayo kapatid, objection moderator. Magtanong siya, huwag magpaliwanag. Magtanong mo siya. Anong tanong ninyo kapatid? Sa moderator ako nakikipag-usap, kaibigan. Hintayin mo yung ano nga akong tanong ninyo kapatid? Dahil inuubos hindi na ako magtatanong. Ako na ang titindig. Hindi na ako magtatanong sa iyo, kaibigan. Sa mga tweet, sa mga tweet, wala na kayong may tatanong doon. Hindi nyo na magigibay yung sinabi ko. Iwasan ko na. Gagamitin ko na yung pagtatanong ko. Gagamitin ko na sa oras ko na sa pagtitindig ko naman, mga kaibigan. Kasi hindi ko naman moderator. Dahil irrelevant. Objection, moderator. Wag natin sayangin under cross ito sa ikaliliwanag ng tao. Kailangan maliwanagan yung mga nanonood dahil kaluluwa ng mga taong nakasalalay dito, Tatang. Kung kayo talaga'y may pagmamalasakit sa mga tao, miyembro ninyo, tapusin niyo yung cross-examination. Tanungin niyo ako doon sa stand ko. At sabihin niyo lang naman kung wala na kayong maitanong. Pinamamalan kita sa sinasabi mong kaluluwa, kaibigan, sapagkat ang kaluluwa ay hindi may papahamak. Ang espiritu ng may papahamak. Ikaw nagtuturo ka ng mali, kaibigan. Magtanong kayo, kapatid. Magtanong kayo. Magtanong kayo, kapatid. Magtanong kayo. Iwiwens ko na yung pagtatanong. Sa mga tweet. Hindi na ako magtatanong. Sa mga tweet. Nagpaliwanag. Sa mga tweet. Hindi na ako magtatanong. Ngayon, titindig na ako. Okay, sige. Sa mga tweet, wala na kayo may tatanong dahil punta na kayo sa debate dito. Useless kung susunod kita. Useless kung tatanong ako sa mga sinabi mo. Bakit mo magtatanong sa sinabi mo? Naangkot na siya. Kapatid na Esel. Bakit ka susunod? Kapatid na Esel. Pakimute muna, kapatid na Esel. Pakimute siya, pakimute. Dahil hina-high blood na si Tatang. Uminom mo muna kayo ng tubig. Ngayon, inaminan niya. Ang dami mong komentaryo sa akin, nanahimik lang ako. Hanggang sa puntong ito, kaibigan, kabastusan mo pa rin ang pinapairan mo, kaibigan. Puro ka kabastusan, kabastusan bastos ka sa matanda. Sige, alam nga naman, sundin ko kayo. Ganito na lang, ganito. Sandali, wala na, nakamute na kayo. Kapatid na Dajon, so si kapatid na Dajon, hindi na po siya magtatanong. So tanggapin na natin yon para hindi po magulo. Mga kaibigan, hanggang sa puntong ito, mga kaibigan, puro kabastusan pa rin ang pag-uugali ng batang ito, mga kaibigan. Pansinin po ninyo kung ano man ang paniniwala ninyo, kung kinasihan po ba iyan ng Diyos o hindi, mga kaibigan. Katotohanan sinasabi ko po sa inyo, ang mga pananalitang ganyan ay kinasusuklaman ng Panginoon Diyos, mga kaibigan. Sa totoo lang, mga kaibigan, kinasusuklaman yan ng Diyos na tunay. Ngayon, mga kaibigan, kung bakit hindi ko po sinasagot yung second stand niya, irrelevant na po kasi doon sa topic po namin. Hindi na po niya kayang balikan yung original topic. Natitindigan niya na ang iglesia kung saan siya ay itinatag ng Panginoon Jesucristo. Hindi po nila kaya yan, mga kaibigan. Kahit sino dyan lalabanan ko, wala po talagang itinatag ang Panginoon Jesucristo na iglesia, mga kaibigan. At saka isa pa, mga kaibigan, kung siya
ay dala-dala ng Panginoong Hesukristo. Dapat karunungan ng Diyos ang dala niya, hindi kabastusan. Yan po ang isang katotohanan nangyayari ngayon, mga kaibigan. Kapag Diyos ang may dala sa Kanya, wala tayo dapat maririnig na kabastusan sa Kanyang bibig, mga kaibigan. Katotohanan po iyan. Ituloy po natin ang video, mga kaibigan. Bahala na ang taong bayan, yung mga nanonood, bahala na po sila kung ano na po ang kanilang sasabihin. So sa oras na ito, hindi na po magtatanong si kapatid na Dajon, siya ay paliwanag na lang in 5 minutes. So ikaw na lang mamaya, kapatid na Jared, ang magtanong kay kapatid na Dajon. So kapatid na Dajon, mag-umpisa ka ng magpaliwanag. Tutulan mo na yung sinabi ni kapatid na Jared na moderator, kasi ano na to moderator, rebuttal stage na to, moderator. Bale, ire-rebat niya na lang lahat ng mga sinabi ko sa kanya, tapos pagkatapos niya, ako naman na magre-rebat. Wala nang cross-examination niyo dahil natapos na ho Yes. Sige. Sige, para mapalingan na rin si Tatang kasi baka ma-hype dahil irrelevant. Start ako ngayon, bigyan mo ako ng 7 minutes dahil yung rebuttal ko, i-winave ko na. Ngayon, kaibigan, yun pong pinag-uusapan natin na tatag ni Kristo ang inyong iglesia at siya ang pinuno ninyo. Wala kayong founder, kundi kayo-kayo lang. Lahat members. Palagay ko parang gano'n dahil ang pinuno nyo si Kristo, wala kayong ulo, wala kayong pastor. Yun ang naiintindihan ko sa mga tindig mo, kaibigan, ha. Ngayon, babalikan ko yung Mateo 16-18 dahil nandoon nagsimula ang topic natin na papatunayan mo na ang iglesia ninyo ay tatag ni Kristo. Ang tindig ko, mga kababayan, ay walang itinatag ang Kristo ng Diyos na iglesia sa buong daigdig, sapagkat siya ang pinagsasaligan ng lahat. Yan po ang tindig ko. Kristo ng Diyos siya, hindi siya po pwedeng magtatag ng kahit kalahati man lang o kaya'y kumampi kahit kanino man, sapagkat unfair kung siya ay magtatatag ng isa. Bakit? Kristo nga po siya ng Diyos na pinagsasaligan ng lahat. Hanggang sa panahon ito, mga kaibigan, si Kristo ang pinagsasaligan ng lahat ng iglesia. Ang claim niya na si Kristo ang kanilang founder, pinamamalian ko po yun kasi hindi po pwedeng maging founder ang isang mediator or Kristo. Ang tagapamagitan, mga kaibigan, ay hindi pwedeng maging tagapagtayo. Yan po ang stand ko. Nang magtatayo po ay mga tao na yan na nakasalig lahat kay Kristo, mga kaibigan. Yan po ang tindig ko. Yan, kung bakit tayo nandito sa lupa, pwede tayong magtayo ng ating mga samahan, pero nakasalig kay Kristo lahat. Ito pong aming samahan na nakasalig din kay Kristo at pinagsasaligan. Alam niya yon. Alam ng marami sa atin yan na nakasalig lahat ang religion kay Kristo. Wala siyang sarili dyan na itinayo. Sapagkat kung itinayo ni Kristo ang isang iglesia, tiyak yun, hindi siya papayag na meron pang mamamali sa grupo na iyan. Yan po ang aking istada. Ngayon, pero pa pong minuto. Ngayon, mga kaibigan, ito ay para sa buong daigdig na aral. Hindi po doon sa puro sigaw lang. Hindi po yung magaling sa talata ay panalo na. Wala pong ganon sa Biblia. Magaling sa talata, panalo na. Wala pong ganon. Ang nandun sa Biblia na binanggit niya sa unang tindig niya is si Kristo ang pinagsasaligan. At mayroong bato na paglalagyan, pagtatayuan. Yan po ang ating tinitingnan, hinahanap kung kanino nga
Saan nga yung bato na pinagtayuan ng ating Amang Diyos? Na sa pamamagitan ni Kristo, may tatayo nga ang iglesia na yan. Subali, ang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, nakasulat din sa Biblia yan, na ihahayag ng Diyos kung kanino niya gusto o kung sino ang pipiliin niyang pagpapahayagan, mga kaibigan. Yan po ang aking sinasabi ngayon, na ang Church of God Born Again Christians, yan ang pinagpahayagan ng tamang bautismo at saka tamang pangalan ng iglesia, mga kaibigan. Bakit? Sinasabi niya na wala daw sa Biblia yung Born Again Christians. Wala pong pinagkuhanan ng mga salita na yan kundi Biblia. Wala po tayong makukuha sa book of history, book of music na mga words na yan, mga kaibigan. Kung sasabihin niya na wala daw mababasa, tandaan po ng buong sangdaigdigan, biblical terms ang mga iyan. Sa Biblia lamang nanggaling yan, mga kaibigan. Hindi po pwedeng gawa-gawa. Kasi once na bumanggit ka ng born again, mayroon sa Biblia. Pag bumanggit ka ng Christians, mayroon sa Biblia. Pag bumanggit ka ng Church of God, mayroon sa Biblia. Sa aklat ng mga ibang ibang teknolohiya, wala pong mababasa ng mga terms na yon, mga kaibigan. Okay, ngayon, meron pa akong 2 minuto. Now, kaibigan, yung tindig niya ngayon, at saka yung mga pagyayabang niya sa harapan ko, malulusaw lahat ngayon yan, sapagkat walang itinatag ang Kristo ng Diyos. Tandaan po natin, Kristo ng Diyos ang binabanggit ko, pero meron pong Kristo ng tao. Yan, yung mga sinasabi niya, nasa demonyo daw ako. Ngayon, kaibigan, wala rin siyang karapatang magsabi ng ganun kasi hindi pa niya ako tinatalo kahit minsan. O, kaibigan, okay, kahit meron pa, sige, dito na po ako nagtatapos ngayon. Yan ang tindig ko, na yung kanilang samahan ay hindi tatag ni Kristo, mga kaibigan. Next. Yeah. Yan yung tindig ni kapatid na Dajon. So, ano ito? Kapatid na Jared, nakamute ka yata? Ako na ang titindig ulit dahil rebuttal stage ito, kapatid na SL. Sige. Sige. Magandang araw, magandang hapon. Nakikita natin ulit si Tatang, wala daw akong naikiba sa kanya. Ngayon, sinabi niya, merong born again, merong Christian, merong Church of God. Hindi kayo yun. Dahil yung tinutukoy sa Biblia, yun yung mga first century Christian. Panahon ng Kristiyano na ngayon. Hindi na panahon patriarka, hindi na panahon ng mga unang Kristiyano. Ang sumasa atin na lang palagi hanggang sa katapusan ng panahon, yung namumuno sa iglesia o yung pangulo. Hindi yung mga pastor niyon, kundi si Kristo yon. 1:18 ng Kolosas, basahin ulit natin, na siyang ulo. Aba, kasabi-sabi ni Tata, wala daw bahagi si Kristo. Ba't patatawagin iglesia ng Diyos na binanal kay Mga kaibigan, isang kasinungalingan na naman po ang sinasabi ng batang ito, mga kaibigan. Sobrang talamak na kasinungalingan na naman, kaibigan, sapagkat wala po akong sinasabing walang bahagi si Kristo. Kasinungalingan na naman po ang sinasabi niya, mga kaibigan. Wala po akong sinalita na walang bahagi si Kristo sa iglesia. Ang sinasabi ko po, lahat ng iglesia ay nakasalig kay Kristo. Yun po ang magiging bahagi ng ating Panginoon Jesucristo. Nakasalig sa Kanya ang lahat ng iglesia, mga kaibigan. Kaya itong batang ito na sobrang taas magsalita, sigaw ng sigaw, puro kasinungalingan, kademonyohan po yan, mga kaibigan. Hindi yan mga salita na galing sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. Kristo Jesus kung wala namang palang bahagi si Kristo. Ano kayo, Tatang? Kalaban ba kayo ng Biblia? O sadyang kinakalaban nyo ang Biblia? 1:1 hanggang 2 ng unang Korinto, iglesia ng Diyos na nasa Korinto na binanal sa pangalan ni Kristo. Paano mo sasabihin walang hati si Kristo? Binanal nga sa pangalan niya
At hindi born again yun. Katunayan, biblical daw ang sinabi niya. Sinearch ko sa computer. Sinearch ko sa computer yung Church of God born again. Wala sa Biblia. Therefore, lahat ng mga kababayan, kung paniniwalaan po natin yung search niya sa computer ng Church of God Born Again Christians ay wala daw sa Biblia, kagaguhan pa rin ang ginagawa niya, kaibigan. Panggagago po sa inyo yan, mga kaibigan, pag pinaniwalaan ninyo. Ito po ang sagot ko dyan sa kanyang search sa computer. Tanong, Church of God nasa Biblia, di po ba? Born again nasa Biblia rin, mga kaibigan. Christians nasa Biblia rin, mga kaibigan. Sinearch niya sa computer. Kundi ba naman gago yung bata na yan, mga kaibigan? O bahala na po kayo sa sarili nyong pag-iisip. Kung paniniwalaan po ninyo yung search niya sa computer na sinasabi niya, kayo na po ang bahala dyan, mga kaibigan. Ituloy na lang po natin ang video, mga kaibigan. Saan dyan? Lahat ng mga pastor dyan, lahat ng mga ministro dyan. Ayoko na lang sabihin gago. Ayoko na lang sabihin tarantado. Kaaway kayo ng Diyos. Bakit? May walang kabuluhan yung pagsamba nyo eh. 7-7 ng Marcos. Datapot walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinaka-aral o utos ng tao. Kung sasabihin mong walang bahagi si Kristo, siya nga yung ulo eh. Yung ulo bahagi ng katawan yun. At yung katawan sa Diyos. 2.16 na peso. Hindi alam ng mga ministro nyo yan. Hinahamon ko ang purong ministro ninyo, kapatid na dad yun. Kahit saan yan, pupuntahan ng grupo namin yan. Hinahamon ko ang founder ng Church of God Born Again Christian. At patutunayan ko na sa mga aral ninyo, pinagloloko-loko yung mga miyembro ninyo. Wala naman sa Biblia eh. Nasa sa Biblia. Dapat maging sola scriptura tayo dahil yun ang aral apostoliko na dapat ugaliin sa tunay na iglesia ng Diyos. 3:15 ng unang Timoteo, meron ka dapat ugaliin. At isa dun sa ugaliin mo, 22:18 ng Apokalipsis, huwag daragdagan, huwag babawasan. Eh nangyari sa inyo, binawasan nyo. Kinapchat ninyo, kapatid eh. Kinapchat ninyo. Sabi niya, meron ekang Christian, meron ekang born again, meron ekang Church of God. Hindi kayo yun. Yung mga first century Christian yun, dahil wala ka naman sa Biblia. Mga kababayan, kagaguhan na naman ang kanyang sinasabing first century Christians. Kagaguhan sapagkat hindi niya alam na ang first century ay panahon ng mga apostol. Iba po ang panahon natin, mga kaibigan. Iba ang panahon ng mga apostol. Kaya kagaguhan po yan. Yan po ba ang kinasihan ng Diyos? Aba, hindi po, mga kaibigan. Naghahamon po siya. Lahat daw kami. Ngayon, mga kaibigan, etong si Esil, napakatanga nito pag hindi niya kami napagsargo uli, napagharap uli, mga kaibigan. Kaya kung sino man po sa inyo ang makakarinig at makakapanood nito, mga kaibigan, dalhin ninyo ito kay SLTV. Maghaharap uli kami ng mayabang na bata na yan, mga kaibigan. Habang buhay po, haharapin ko ang bata na yan, mga kaibigan. Titindigan ko na hindi sa Diyos ang grupo na yan. Tuloy po natin ang video. Naman nakalagay ito na dadyon sa Biblia. Pero may mababasa ako. Dadyon rin, kaso hindi letra por letra. Ayan yun. 24-24 na Mateo, bula ang propeta. Isa ka na doon. At isa na rin yung mga pastor nyo doon na pinaglululoko mga miyembro nyo. Katunayan, paulit-ulit kong pinakikita, hindi niya natutulan yung sa Greek interlineal. O yung hanggang sa puntong ito, mga kababayan, puro kabastusan pa rin ang namumutawi sa bibig ng batang yan, mga kaibigan. Puro kabastusan pa rin, mga kaibigan. Kaya itong batang ito, ang kaibigan, ay kinasusuklaman yan ng Panginoon Diyos, mga kaibigan. Kung sino man sa inyo ang natutuwa sa pag-uugali ng batang yan, mga kaibigan, titiyakin ko po sa inyo, hahantong yan sa kapahamakan. Ganyan na ganyan ang Brother Eli Soriano nung araw, mga kaibigan. Makakahantong yan sa kapahamakan.
Katulad ng Brother Eli Soriano, hindi na nakauwi ng Pilipinas, iniwanan na niya ang kanyang mga kaanib. Mga membro, kaibigan, hindi na niya naipakita ang kanyang pagmumukha. Ang batang yan, mga kaibigan, hahantong din sa kanyang kapalaran pagdating ng araw. Sapagkat sa simula pa ng mga kaibigan, asal demonyo na siya. Yung hamon niya sa akin, patutunayan daw niya nasa demonyo ang aking kinaaniban na Church of God Born Again Christians, ay salitang hindi galing sa Diyos. Yun, mga kaibigan, tandaan po ninyo, salitang galing sa demonyo yung ginamit niyang salita. Kaya doon pa lang nasuri na natin kung anong uri ng espiritong taglay ng taong ito, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Nasa Greek manuscript, na yung West Greek transliterated, na ano, na ang nasa Biblia, Ecclesian Toteo, walang born again. Walang born again eh. Kawawa kayo. Kawawa kayo. Maniwala kayo. Nilalahat ko ang denomination ng born again. Kawawa kayo. Pag hindi kayo umalis sa born again na yan, John 3:16, John 3:16, tapos sasabihin nyo, kayo ang may tunay na bautismo. Eh, doon pa nga lang sa utos ni Kristo na dapat mo tanggapin sa bautismo, 28:19 hanggang 20 na Mateo, hindi mo inuugali. Katunayan, lahat ng sinasabi mo wala sa Biblia. O ngayon, wala akong naigiba. Ayun, mga kapatid, napatunayan natin sa panahon nito, talo! Si Dejan, talo sa diskusyon na ito. Tas, mga kaibigan, napatunayan daw niya na talo. Talo daw ako. Mga kaibigan, sarili niyang desisyon na talo daw ako. Wala po sa katotohanan yon, mga kaibigan. Hindi po niya ako kayang talunin kahit paulit-ulit pa kaming magdebate habang buhay, sapagkat nakita ko na ang espiritong nananalaytay sa kanya ay sa demonyo, mga kaibigan. Malalaman po natin ang espiritong nananalaytay sa isang tao sa pamamagitan ng pananalita pa lamang. Ang batang yan, kaibigan, kahit na matalino yan, hindi niya maigigiba ang aking mga sinasabi, mga kaibigan, sapagkat nasuri ko na po yan. Asal demonyo po yan at espiritu ng kademonyohan ang nananalaytay sa kanya, mga kaibigan. Nakasulat po sa unang Juan, suriin ang bawat espiritu, huwag basta paniwalaan, mga kaibigan. Tandaan po natin yan. Ituloy po natin ang video. questionin mo, wala kaya kang galang. Ganyan eh kaambunganga mo. Kung ayon sa Biblia, hindi dapat ginagalang yung mga sumusunod sa kabuluhanan. Sabi ko ba yun? Sabi na David yun. O ngayon, mga kaibigan, sinasabi po niya na sumusunod daw ako sa kabulaanan. Kagaguhan po ng taong yan, mga kaibigan. Hindi pa po niya napapatunayan yan, sinasabi niya. Gago siya. Tandaan po ninyo, mga kaibigan, yung mga salita na yan na binitiwan niya, ay nakahanda akong harapin sila muli kahit lahat pa sila, mga kaibigan. Ngayon, ang video ay ipagpapatuloy na lang po nating panoorin. Continuous na lang po. Hindi ko na po yan puputulin sapagkat mahaba pa at ang ating video na na-compile na ngayon ay magdadalawang oras na po, mga kaibigan. Panonoorin na lang po natin yung karugtong nito hanggang sa ending. Pagkatapos po, mga kaibigan, tatapusin ko muna ang episode 3 na ito, mga kaibigan, sapagkat 2 oras na po ito, mga kaibigan. Kung dudugtungan ko pa, lalong humahaba lang. Dadaanin na lang po sa debate ang mga remaining parts of this video, mga kaibigan. Tatandaan po ninyo, ang kabastusan ng batang iyan ay hindi magtatapos. At ang kanilang laban ay hindi ko rin palalampasin, mga kaibigan. Habang buhay at habang nakikita ko ang religion na yan, mga kaibigan, papatulan ko at papatulan hanggang sa maigiba ko lahat ng kanilang mga sinasabi, mga kaibigan. Ito rin lang po nating panoorin. At sa bandang huli, doon lang po ako magbibigay ng pangwakas. Panoorin po natin ang video. kalaban mo na sa David. Kawawa ka. Anti-apostol, anti-Kristo, anti-Diyos, anti-propeta. Anti-propeta David. Ano sabi ni David? Sabi sa 40:14 ng awit, huwag niyong galangin
Huwag niyong igalang ang mga palalo o yung mga sumusunod sa kabulaanan. Ano? Sumusunod ba siya sa kabulaanan o hindi? Sumusunod sa kabulaanan. Katunayan, bulaan nga yung relihiyon niyang itinayo eh. Wala naman sa Biblia. Church of God, born again Christian. Katunayan, nandito nga mismo sa Greek Interlineal. Hindi mo natutulan. Wala kang naitayo. Walang naitayo. Sasabihin kami lang ang miyembro, kami lang rin ang namumuno. Baka kontra ka pala. Kasabi-sabi ko na, ang pastor namin, 10:16 ng 1, si Kristo. At si Kristo, 28:20 ng Mateo, sumasa amin palagi. At hindi lang sumasa amin palagi, 7:24 ng Hebreo. Meron siyang pagkapastor at pagkasaserdoting hindi mapapalitan. Ang gusto ni Tatang, yung mga pastor niya yung pumalit dun sa pagkasaserdote ni Kristo. Naku, masamang pag-uugali naman niya. Napakasamang pag-uugali. Paano sasabihin biblical kayo? Diyan pa lang nagkakamali na kayo. Ngayon, sa panahong ito mga kapatid, malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw. Diyos ang umaaring ganap. Ang Diyos ang nakakakita. 8:33 ng Roma, 5:13 ng unang Korinto, 2:13 ng Pilipos, 3:10 hanggang 11 ng Efeso. Na hindi tayo nagsisinungaling, walang binabago sa Biblia, kundi pagkus ginagamit natin yung matatandang salin ng Biblia. At napatunayan natin na walang Church of God born again sa lahat ng salin ng Biblia, gaya ng iglesia nila. Salamat sa Diyos mga kapatid. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, kapatid na Esel, kapatid na Silva, kapatid na Dajon. Kapatid na Dajon, huwag kayo masyadong high blood kasi baka ma-high blood kayo yun eh. Ayan, okay na mga kapatid. Okay, ako naman. Tapos na po ang rebat. Okay, Tapos na ang rebatan, tapos na ang diskusyon, kapatid. So, yan ang napag-usapan po ninyo. Bahala na ang tao sa mga napag-usapan po ninyo tungkol sa kung ano man yung pinag-usapan ninyo, no? Wala namang tanong ni kapatid na Dajon. Wala na bang tindig? Wala nang kapatid na Dajon. Wala na bang final decision? Wala na. Tapos na one debate. Dapat may Ngayon, final Wendell decision. Talibong. Mag-final Yung mga decision taga-punto din por siya. punto. Ganito kapatid na Ethel. Okay, tapos na yung ano mo. Pwede bang ako muna? Tapos na ako kapatid. Decision Tapos na na to, po, kapatid. decision na. Tapos na kaibigan Jared. Tapos na tayong dalawa. Sa puntong ito mga kaibigan, ito naman ang aking decision sa aking pinindigan na ito ay magbubunga pa ng mas magandang pagtatalakayan sa susunod na panahon, sapagkat naka-encounter ako ng ganyan katatalas ng mga pananalita na sa susunod ay tatanggihan ko na yung mga ganyan. Kasi ang mga nakikinig, hindi naman yung magaling sa taldalan ay panalo na. Hindi naman yung nagsasabing talo ka na, sa demonyo ka na. Hindi maganda yon, maniwala kayo. Dahil ito ay religion. Pangalan palataya po ito. Bahala na yung taong bayan doon. So labas na tayo doon, ano? Tao lang ang bahalang decision. Ngayon, sa araw na ito, check na nakaantabay ang mga taga punto por punto sa akin every... Mga kababayan at mga kaibigan, dito na po magtatapos ang aming debate ni Jared na kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na hindi pa po natin napapatunayan kung totoo nga ba ang pangalan na ito. Ang sa English po niyan ay Church of God in Jesus Christ. Yan po ang inamin niyang pangalan nila mga kaibigan. Kaso nga lang po, ang pangalang ito na binanggit niya, mapa-English man o mapa-Tagalog mga kaibigan, ay may duda kung yan ay isang kulurom na samahan. Mga kababayan, ang samahan na yan na binanggit niya, kapag dumating ang araw na nagbago ang pangalan nila mga kaibigan, sila po ay mga sinungaling mga kaibigan. Tandaan po ninyo, ang religion na nagsimula sa kasinungalingan, tiyak yun magtatapos sa kasinungalingan pa rin mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, ang pagtatapos na ito ay sinabi ko po sapagkat ito po ay nagsimula na si SLTV na bumanggit ng ibang religion, yung
punto por punto na mga grupo ng mga Catholic Faith Defenders, mga kaibigan. Kaya ngayon, hanggang dito na lamang po muna. Kayo na pong bahalang umunawa kung ano ang narating at kung ano ang ibubunga ng aming debatihan ni Jared. Mga kababayan, marami po tayong matututunan sa bagay na yan, mga kaibigan. Marami po tayong ma-imomodify sa paraan ng pagkikipagdebate sa pamamagitan ng panonood natin o pagre-review natin sa reaction video na ito, mga kaibigan. Sa inyong lahat po na makapakinig at makapanood nito, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa Panginoon. Amen.